Magandang buhay mga bata! Kamusta ang #stay at home policy para sa inyo? Hindi ba kayo nagpapasaway? Nai-apply nyo ba ang mga natutunan nyo sa mga lessons natin sa araw-araw? Oops! Teka, magpakilala muna kami, baka nakalimutan nyo na eh. Ako si Teacher Mel. At ako nga pala si Teacher Chloe. Ayan, so bago tayo mag-start, tayo muna'y manalangin. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito na inyong binigay sa amin. Naway buksan niyo po ang puso at isipan ng mga bata at bigyan niyo po sila ng katalinuhan at karunungan upang maunawaan ang aming lesson sa araw na ito. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lesson natin para sa araw na to ay pinamagatang ang karapatan ng panganay na anak. Ito ay matatagpuan sa Book of Genesis, chapter 24, verse 59 hanggang 67, at meron din sa chapter 25, verse 5 to 10, at verse 19 hanggang 34. Binasbasan ng buong pamilya si Rebecca. Pagkatapos, naghanda na siya at ang kanyang mga utosang babae para sa kanilang paglalakbay. Sumakay sila sa mga kamelyo. Naglakbay sila kasama ng mga alipin ni Abraham pauwi sa Kanaan. Nang panahong iyon, nasa bandang timog ng Kanaan si Isaac. Nalulungkot pa rin siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang takip silim na, naglakad-lakad siya sa bukid. Maya-maya, may natanaw siyang paparating ng mga kamelyo. Natanaw rin ni Rebecca si Isaac. Bumaba siya sa kanyang kamelyo at tinanong si Eliezer, "Sinong lalaking iyon na papalapit sa atin?" "Siya ang amo ko," sagot ni Eliezer. Kumuha si Rebecca ng belo at tinakpan ang kanyang muka. Ikinuwento ni Eliezer kay Isaac ang lahat ng nangyari. Dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ng kanyang ina. Sila ay naging mag-asawa. Minahal ni Isaac si Rebecca at ito ang nagbigay kaaliwan sa kanya sa pagkawala ng kanyang ina. Lumipas ang maraming taon, hindi magkaanak si Rebecca. Kaya, idinalangin siya ni Isaac. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. Nagdalang tao si Rebecca at kambal ang kanyang dinadala. Kaya lang, habang nasa tiyan pa niya ang mga sanggol, nagtutulakan na ang mga ito. Sabi ni Rebecca sa Diyos, "Bakit naman po ganito ang nangyayari sa akin?" Ang sabi ng Diyos sa kanya, "Dalawang magkaribal na bansa ang nasa sinapupunan mo. Ang mas bata ay magiging mas malakas, at ang panganay ay magiging alipin ng bunso." Nang manganak si Rebecca, ang unang sanggol na kanyang iniluwal ay mabalahibo at mamula-mula ang kutis. Tinawag nilang Isaw ang bata. Ang ikalawang sanggol ay pinanganak na nakahawak sa sakong ng kanyang kakambal. Pinangalanan nila itong Jacob. Nang 15 taon na ang kambal, namatay ang lolo nilang si Abraham. Inilibing siya sa kuweba ng Macpela, kung saan nakalibing si Sarah. Minana ni Isaac ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Paglaki ng kambal, naging mahusay na mangangaso si Isaw. Lagi siyang nasa parang. Si Jacob naman ay tahimik at nasa bahay lang. Paborito ni Isaac si Isaw, pero si Jacob ang mas mahal ni Rebecca. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng buto ng sitaw, umuwi si Isaw mula sa pangangaso. Gutom na gutom siya. Sabi niya kay Jacob, "Pahingi naman niyang niluluto mo." "Bibigyan kita nito," sagot ni Jacob, "kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay na anak." Mahalaga kasi noong panahon na iyon ang pagiging panganay na anak.
Ang panganay ang tatanggap ng basbas ng ama, basbas na galing sa Diyos. Siya rin ang magmamana ng karamihan sa mga pag-aari ng ama. Kapag namatay ang ama, ang panganay ang papalit sa kanya bilang pinuno ng kanilang pamilya o angkan. Pero ang sabi lang ni Esau kay Jacob, "Sige, mamamatay na ako sa gutom. Aanhin ko pa ang karapatan ko bilang panganay." "Sumumpa ka muna na ibibigay mo sa akin ang karapatan mo," sabi ni Jacob. Sumumpa nga si Esau, binigay niya ang kanyang karapatan kay Jacob. Binigyan naman siya ni Jacob ng tinapay at ng gulay na niluto niya. Pagkakain nito, umalis na si Esau. Para sa kanya, iyon lang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay na anak. Okay mga bata, naintindihan nyo ba ang kwentong nilahad ni Teacher Mel? Sige nga, sagutin nyo nga ang mga katanungan na ito. Una, kailan nagsimula ang pagiging magkaribal nila Esau at Jacob? Pangalawa, ano ang sinabi ng Diyos kay Rebecca tungkol sa kanyang mga sanggol? Pangatlo, tama ba na hingiin ni Jacob ang karapatan sa pagkapanganay ng kanyang kapatid bago ito bigyan ng pagkain? At bakit? Pang-apat, tama ba na ipamigay ni Esau ang kanyang karapatan sa pagkapanganay kapalit ng pagkain? At bakit? Panglima, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Ngayon, para sa ating application, ay may dalawang katanungan po muna ako para sa inyo. Tapos, saka namin ipapakita ang ating video activity. Ready guys? Pakiramdam ba ninyo, merong paboritong anak ang inyong mga magulang? Nagiging karibal nyo ba ang inyong mga kapatid? Ngayon, panoorin na po natin ang ating activity video upang masagot ang katanungan ko po sa inyo kanina. Today, I'm going to show you a simple science experiment that you can try at home to learn about density. Start by taking an empty glass and tip in some water and food colouring. Then add some syrup or treacle. And I'm going to add a little bit more water to make the layer a bit thicker. Then finally, fill the glass up with some oil and leave it to settle for about 15 minutes. These liquids separate out into different layers because they're different densities and they don't mix. The syrup has the highest density, so it sits on the bottom, and the oil, which has the lowest density, rises to the top. Try dropping different objects in to see what happens. If we drop this metal nut in, which is really dense, you can see it sinks right to the bottom. But if I take this grape and drop it in, it sinks through the oil and water, but sits on the syrup. This is because the syrup is denser than the grape. Pretty cool, huh? Now if I take this plastic bottle top and drop it in, it slowly sinks through the oil and sits on the water. And finally, if I take this piece of sponge and drop it in, it sits on top. The oil is denser than the sponge. You can try dropping different objects in to see which fluids are denser. I also found shining a torch beam down from above gives a really nice effect. I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more, you can click on the links on the right-hand side, or take a look at my YouTube channel page. Stay safe, have fun, and as always, thanks for watching. Na-enjoy nyo ba ang hinanda naming video activity? May napulot ba kayong aral dito? Ganito kasi yon. Kung paanong may iba't ibang density ang mga bagay na solid, iba't iba rin ang lapot or density ng mga liquid. Halimbawa, ang mga liquid na mas malabnaw kaysa tubig ay lumulutang sa tubig, habang ang mga liquid na mas malapot ay lumulubog sa tubig.
Ito naman ang sagot sa katanungan kanina. Kung paano ang iba't ibang bagay ay may iba't ibang density, ang bawat tao ay may iba't ibang katangian na walang katulad at espesyal. Maaaring kainggitan natin ang mga taong laging nasa itaas, kagaya ng sponge, pero ang totoo, bawat isa sa pamilya natin ay kailangan at mahalaga. Sa halip na magselos tayo sa iba, kailangan nating pahalagahan ang isa't isa. Para sa ating memory verse ngayong araw na ito ay aawitin ng aking mga anak sa tono ng marikit. Mahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparaman sa iba ay magpunahan kayo. Roma chapter 12 verse 10. Naway may natutunan kayo sa lesson natin ngayong araw na ang bawat isa sa pamilya natin ay kailangan at mahalaga. Sa halip na magselos tayo sa iba, kailangan nating pahalagahan ang isa't isa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na meron na naman po kami bagong natutunan sa aming mga guro. Naway gabayan niyo po kami at protektahan niyo po kami sa mga darating na araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.